Okay, I just want you and me to realize something more realer than anything. Okay? Bago pa tayo isilang, pinili na tayo. Ito po ay napakalalim na doktrina. Kung doktrina ang pag-uusapan, ito po yung tinatawag na predestination. At natutuwa naman po ko dahil karamihan sa mga Kristiyano, they believe so. Okay? The old lady sometimes, yung isang matandang Kristiyanong napagtanungan ko rin dati, sabi niya, kasi pinili na tayo. Sabi niya gano'n. So, talagang napakaganda. Ngayon, ang parang seemingly lang naman, sabi nila, kung pinili ka na, bakit kailangan mo pa raw maniwala sa finished work ni Christ? Pinili ka naman pala. Okay. Alam nyo, sa mundong ito, lagi may mga pilosopo ng mga tao. So, alam nyo, mahirap silang i-avoid. Mahirap i-avoid ang pilosopo dahil maski yung pinakasagot na ibigay mo na, pipilosopuhin ka pa rin. Kaya ngayon, sasabihin ko po sa inyo, bakit kailangang maniwala kay Jesus? Okay, ganito po yan. Jesus is God, and as God, nakita na po niya past, present, future. Pero tayong mga tao, limitado po ang ating kaisipan. Okay? Sa krus pa lang po, nakita na po ng Diyos kung sino yung mga maliligtas. Pero bilang mga tao, nung tayo po ay nag-journey dito sa lupa, meron po tayong appointed time kung kailan tayo makakakilala sa Panginoon. Diba? So, pinili na talaga tayo. Huwag mong itutulad yung kalendaryo mo sa kalendaryo ng Diyos. Dahil, sa totoo lang po, hindi po worth it, no? Na ito po ay ikumpara mo sa makapangyarihan ng Diyos. Dahil limited lang po ang isipan po natin. Limited tayo makaunawa, subjective tayo. Okay? So, totoo po ang predestination. We are being predestined. Yes, kailangan mo pa rin maniwala para i-confirm. It's just a confirmation na you are saved. Okay? Dahil ang Diyos, iba ang kalendaryo niya sa kalendaryo mo. Okay? Meron pang isang katanungan dati na, alam nyo, pag kayo po ay active sa Bible study, tulad namin dati, naabot kami ng alauna, almost 1 o'clock sa pagba-Bible study, ang daming mga tanong na nagpa-pop up. Alam niyo pong isa sa mga nagtanong, si Judas Iscariote raw. Bakit naman daw ganun ang naging role ni Judas? Alam na pala ng Diyos na magiging role niyo, ba't hindi raw siya sinagip? Ganyan. Alam ninyo, malalim ang Diyos. He is all-knowing. At si Judas, nung nabuhay siya rito sa lupa, meron po siyang free will. Okay? Pero ganun pa man, Deuteronomy 29:29, meron pa rin tayong hindi matarok at maunawaan. Pero ako naniniwala po ko, si Judas po talaga, ever since, talagang son of perdition na po talaga siya. Hindi dahil ginawa siya ng Diyos na gayon, kundi dahil talagang gayon nga po. At higit sa lahat, meron pa tayong hindi maunawaan. Ang paniwalaan po natin kung ano yung nakasaad sa Biblia. Sapagkat kung ano po yung nakasaad sa Biblia, ito po ay tinatawag na 100% truth. That truth with the definite article. Okay? With the definite article. Okay? So ito po ay talagang katotohanan. Hindi mapapasubalian. Hindi mapapalitan ng mga uso, hindi mapapalitan ng mga trending. Hindi po. Mga trending ngayon, maya-maya laos na. Ibahin natin ang Word of God. Kaya pag ikaw ay Kristiyano, sigurado ka, secured ka. Meron kang security na hindi tinataglay ng iba. Kaya you have all the reasons to rejoice. Dahil alam mo sa sarili mo na pinili ka na bago palikhain ang sanlibutan, sapagkat yan po ang nakalagay sa Bible. Nakasaad po yan sa salita ng Diyos. At hindi po sinungaling ang Biblia. Pag sinabi ng Biblia, pinili ka. Magalak ka, magsaya ka, magpasalamat ka. So yun lang pong gusto kong sabihin ngayon sa umaga pong ito. Nais ko pong i-remind kayo na tayo po ay pinili na bago pa itatag ang sanlibutan. So marami pong salamat
we have all the reason to rejoice in Christ Jesus our Lord. Thank you. God bless.